ba yung petition na ito? Ang petisyon na ito ay para i-cite ng indirect contempt si Senate President Vicente Soto III. Yan ay inspired ng same case din na ikinaharap ng kanyang lolo noon sa kasong Inre Vicente Soto noong 1949. Same indirect contempt na case at na-convict yung kanyang lolo doon at same din ang ginawa ng kanyang lolo doon. Ang ginawa ay criticize ang Supreme Court. Sinabihan ang mga miyembro ng Supreme Court ng evil at incompetent at sinabihang palitan na silang lahat doon at i-purge ang mga miyembro ng Supreme Court. Ang tanong, pareho ba ang ginawa ng current Vicente Soto III as Senate President ng Senado ng Pilipinas? Halos kapareho po dahil sinabi niya na mali ang desisyon ng Korte sa impeachment case ni Sara Duterte at dapat magkaroon na ng charter change para ilagay sa tamang lugar ang Supreme Court para hindi mapakialaman ang mga ginagawang kalokohan ng Senado at para na rin sinasuggest niya na dapat na rin palitan ang mga miyembro ng Supreme Court. Sir, sinasabi mo ba na yung nakalagay na feature sa ating konstitusyon ngayon na checks and balances na i-check ng Supreme Court kung nagkakamali kayo ay dapat amyendahan? Ibig mo bang sabihin ayaw ninyo na mabantayan kayo? Dahil maliwanag naman po sa batas ang nakalagay yung 1-year ban rule. Kapag ang kaso na isinampa ay pasok sa 1-year ban rule, ay dapat hindi na pwedeng isampa yung impeachment case na iyon. Dito sa kaso na ito, isinampa yung unang mga impeachment complaint kay Sara noong December, rinefer siya doon sa Committee on Justice noong January. At sabi ng Supreme Court at that time, officially initiated na yung impeachment case, kaya bawal na ulit yung impeachment complaint for 1 year. Pero, noong February 2025, ang ginawa ng House of Representatives ay nagpasa sila ng articles of impeachment papunta sa Senado at yun yung nandoon sa Senado ngayon at yun yung mukhang gusto nilang buhayin. Dahil sinasabi ni Senate President ay mali daw yung Supreme Court. Ang sinasabi niya, bossing, gusto mo ba na buhayin yung impeachment case laban kay Sara na nasa inyo ngayon na sinabi na ng Supreme Court na void at wala kayong jurisdiction na mag-take cognizance? Kung tatandaan po natin, consistent itong administrasyon na ito sa paglabag ng konstitusyon. Dahil itong Magnificent Seven na ito na nagsampa ng kaso ng indirect contempt laban sa Senate President na si Vicente Soto III ay sila rin yung nagsampa ng kaso doon sa House of Representatives noong mga nakaraang linggo na hinarang ng House of Representatives Secretary General. Yan po ay illegal at labag sa ating konstitusyon. Ngayon, ang administrasyon na ito gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Ang ating legislatura gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Bawal na bawal po iyan. Nagkakampi na po ang executive, ang Senado at ang House of Representatives para pag walang bisa nila ang mga check and balances na nasa konstitusyon. Tandaan po natin, ang dapat na magbantay sa executive ay ang Senado at ang House of Representatives. At ang nagbabantay sa lahat sa kanila ay ang Supreme Court. Hindi natin pwedeng buwagin ang feature na checks and balances sa ating konstitusyon. Ano po yung inaasahan po natin na mangyayari pa po kay Senate President Duterte? Inaasahan natin na mangyari sa kanya ang nangyari rin sa kanyang lolo. Dahil doon sa kaso na iyon ay na-convict ang kanyang lolo, pinagbayad ng multa. Dito sa kaso na ito, mataas ang aming kumpiyansa na mangyayari din ang parehong fate kay Vicente Soto III this time at ipinagdarasan namin na siya ay magbayad ng multa o kaya ay makulong. Ito raw po ay bahagi ng paghahanda sa posibleng impeachment file ni Vice President Sara Duterte. Malaki po itong gagampanan na role ng Senate President sa pagtalakay sa impeachment. Kung naghahanda ang Senate President, huwag kang maghanda sa pamamaraan na hindi tama. Gawin mo lang ang tama para hindi ka makasuhan, Senate President Vicente Soto III. Hindi pwede nag-arapalang linalabag ang ating konstitusyon ng sunod-sunod
ng administrasyon na ito at ang kanilang mga kakampi sa loob ng Senado at House of Representatives. Ituturing na raw po kayo na isa sa DDS at nais raw po ninyo na makuha ito nga pong simpatsya ng mas nakararami, especially ito nga pong mga supporters ng Duterte bilang paghahanda raw po para sa pagtakbo if ever dito nga po sa mas mataas na sigurong pwesto sa 2028 or What? What are you talking about? Ang tanging pinaghahandaan ko lang ay para itama ang lahat ng kamalian at katiwalian sa ating bansa. Ang tanging kakampi ko lang ay ang konstitusyon at ang taong bayan. Basta mali, basta labag sa konstitusyon, ako ay kakampi ng mga inaapi. Tandaan ninyo, kahit sino man ang aking katapat, lalabanan natin yan. Huwag na huwag lang kayong magnakaw ng pera ng taong bayan at huwag niyong apihin ang mga Pilipino dahil nakatayo si Attorney Harold Respicio sa gitna at hindi papayag na magpatuloy ang inyong pag-aabuso. Meron po ba kayong plano naman na tumakbo sa higher position sa 2028 election? Hindi ko iniisip ang plano ko na tumakbo dahil sa ngayon pa lang ang dami ko nang tinatakbuhan ng mga ex-girlfriend. Ngayon, ang pinaplano ko lang ay para panagutin ang lahat ng tao na gumagawa ng katiwalian sa ating bansa. Obligasyon po natin yan bilang public servant, obligasyon natin yan bilang abogado, at obligasyon natin yan higit sa lahat bilang mamamayan. Natututukan pa raw po ba ninyo? Ito nga po Reyna Mercedes, dahil po mas visible pa raw po kayo dito nga po sa national cinematography authority. Natututukan ko ang lahat ng aking gawain sa Reyna Mercedes. Sa katunayan nga po sa buong Pilipinas, kami lang ang nakikita ninyong pinaka-aktibo doon sa social media. Lahat ng session namin ay live, lahat ng committee hearings namin ay live, at kami ang pinaka-aktibo na makinig at gawing inquiry at investigasyon lahat ng reklamo ng aming mamamayan. Sa katunayan nga po, every week, pabalik-balik ako dito sa Manila para mag-attend sa aking national obligations dito sa Manila at sa aking local obligations naman sa Isabela. Every time, makakaasa po kayo aking mga kababayan. Diyan sa Reyna Mercedes, wala pong trabaho ang pinapalagpas ni Harold Respicio. Adik po ako sa trabaho. Ayoko ng tamad. Kami rin po mismo ay witness sa dito nga po sa session po ninyo at sa trabaho po ninyo at daan po sa may Reyna Mercedes. Ating mga kababayan sa buong Pilipinas, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng lakas sa amin at pagyakap nyo sa amin para ipaglaban ang inyong kalayaan at para buwagin natin ang lahat ng mga pasimuno ng katiwalian sa ating bansa. Tandaan po natin, obligasyon po natin na kumprontahin lahat ng kamalian na kanilang ginagawa para po hindi magpatuloy ang kanilang pag-aapi sa atin. Makakaasa po kayo na hanggat tayo ay nagkakaisa, hindi po kayo iiwan ni Attorney Harold Respicio at ang kanyang grupon Magnificent Seven. Nakasama sila Attorney Ferdinand Topacio, Mike Defensor, Congressman Jing Paras, si Cathy Binag, Attorney Virgilio Reyes. Marami pa pong iba. Kakampi po namin ang buong Pilipinas. Basta ang hinaing natin ay malaman ng katotohanan at tapusin ang lahat ng katiwalian. Tayo po ay magsama-sama hanggang sa uli. Huwag po tayong sumuko.